Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDoCuers, and welcome sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyong pong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na IDoCu by John Paul Siniel. Patuloy po tayo sa ating Positibong Kwentuhan dito sa relocation site ng Balayanihan sa Barangay Panibasan, Maco, Davao de Oro. Dahil tinututukan po natin ang kabayanihang hatid ng ating mga kababayan sa paggawa po ng libreng pabahay sa ating mga biktima ng Masara landslide. Kanina po, habang kami po ay nagsushoot dito ng documentary, hindi ko po napigilan na talagang kausapin ng isang tao na nag-donate ng kanyang lakas, nag-donate ng kanyang kabayanihan, nag-donate ng kanyang panahon, nag-donate ng kanyang katalinuhan sa pagtulong sa kanyang mga kababayan. Kaya talagang hindi pa man ako tapos sa paggawa ng documentary, ay talagang gusto ko na siyang makausap. So ang guest po natin ngayong araw na ito walang iba kung hindi ang buhay na bayani mula po sa Barangay Kinuban, dito pa rin sa bayan ng Maco ng Davao de Oro. Ang nooy tinulungan at ngayon tumutulong, si Kuya Marlon Alcantara. Kuya Marlon Alcantara, welcome po sa programa natin na Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Kami ay nagpapasalamat that we have met you here sa relocation site ng ating yung mga biktima ng landslide sa Masara, Maco, Davao de Oro. I understand kasi nakita ko po si Kuya Marlon Alcantara sa isang tindahan dito sa entrada mismo po ng relocation site. And narinig ko sa kanya na in Bisaya, they call it balos sa bayanihan. Ibig sabihin, gante sa bayanihan. Bakit gante? Yeah, bakit mo nasabi kanina na balos or ganti ng kabayanihan? Okay, pagpapasalamat din, no? Dahil sa unang panahon, parang meron landslide sa Masara, kami gud ang benepisyaro na gitagaan at papagob ng bahay na pinagi sa Gawad Kalinga, gano'n. Okay. Oo. Lahat ng tao, marami nagbayanihan. Marami kayo? Marami. Nakaabot pa tropang jinsan, nakaabot yan para magbayanihan lang. Okay, maalala nyo pa ba yan kung mga ilang kayo nun? Ilang tao? Hindi ko maalala pero napakarami dahil hindi sinasabi na daghang trahedya. Masara lang ang trahedya. Sa amin nakapokus yung lahat ng tutulong na tao na sa amin lahat nakapokus. Okay. Sige nga po, bago natin pag-usapan yung bayanihan noong 2008, gaano po ba kalala yung nangyari sa trahedya noong 2008 sa Masara? Talaga masasabi ko nga mahirap ipaliwanag dahil kung minsan makalimutan din natin, mablanko tayo dahil sa biglaan na pangyayari. Pero talaga, sa ganaki talaga napakasakit, lalong-lalong na yung mga natabonan yun, namatayan, masakit yan. Arang-araw sa akin, kaya wala naman ako sa akin pamilya. Pero masakit sa akin yung makita mo na naan pa sa sapa, meron pang natabonan, hinahakot pa ng bako, kinakalot. Opo. Yun ang masakit yan Okay. Pero yung bahay nyo, hindi naman natabunan ng panahon na yun? Hindi naman natabunan, pero lahat ng tao doon, pinaalis naman kay Delikado. Binigyan kami ng bahay dyan sa Kinuban. Kami ang primerong bahay dyan sa Gawad Kalinga. Alright. Primerong bahay, unang bahay, mga bahay sa Gawad Kalinga.
So ano pala yung panawagan dati? Bay, ako'y nagpapasalamat. Lalong-lalo na kinapapagod, sa mga timog-timog, sa lahat na nakatulong sa amin. Lalong-lalo sa mga buhay na bayani. Isa yan. Oo. Sa mga buhay na bayani. Kay, katulad sinabi ko, kami, nakandang mag-volunteer para makabayaran po sa ginawa nila sa amin. Sa una, ganun, pagtulong basta una. Opo. Sa una, iyan din ang dinanas namin eh. Ganito rin na landslide, pinhawa, binigyan ng bahay. Pero bayan, hindi na yung dating doon. Okay. Dito, hindi kami hindi nanghihinayang na tumulong kay kung saan balos ragot. Oo, balos talaga, ganti talaga, no? Pero pag-usapan natin yung nakaraan, yung 2008, kasi nandun ka naman, nakipagtulungan ka. Hindi ka pa retirado noon, no? Hindi sa pa, Apex. trabahante pa ako sa Apex. Paano mo dinidivide yung panahon mo noon? Apex, tsaka pagtulong sa bayanihan? Kaya hindi naman masyado mahigpit ang Apex noon pag sinabi na basta tutulong yung tropang masara, okay lang, bahalang, sige, malit ka sa trabaho, basta makatulong ka, ganun. Hindi naman sinasabi na higpitan ng trabahante nung panahon na yon. So, nung panahon na yon, lisanin muna, liliban ka muna sa trabaho para doon sa bayanihan. Ay, ganun pala. Pwede. Kung halimbawa, ikaw mag-duty ka, pwede, misis mo, ando sa bayanihan, o anak mo, ganun. So, yun yung requirement. Oo. At least may isa sa pamilya. Isang household na tutulong sa bayanihan. Tapos nililista ang pangalan. Nakalista, attendance. Okay. Napakasaya yung ganyan bayanihan, napakasaya. Ang daming tao na sari-sari yung makikita mo dyan, makikilala mo na masaya na. Masayang-masaya talaga nun dati, no? Oo nga, kasi I was browsing on the pictures, no? Nakikita ko yung mga pictures nung nakaraan. Kasi gumawa din ako ng documentary last year, 2023. Nakita ko yung iba-ibang organisasyon. In fact, mas marami nung nakaraan eh. Kasi may mga taga-Department of Education, may mga taga-ibang lalawigan. Outside Davao de Oro, Combal pa dati. Talagang dumadayo sila dito sa Davao de Oro, dito sa Mako. Para lang magbayanihan. Oo, tsaka nagkakaisa pang politics noon, di ba? Oo. Hindi pa sila nagkawatak-watak. And ang gandang tingnan na talagang everybody is helping. Lahat ng ideya pinagdugtong-dugtong, pinagsama-sama. So, how can you, anong mga masasayang alaala yung nauunawaan mo noong 2008 sa bayanihan? Ay, yung halos si Papa Gobang Gugu, biber sa'yo, dadalhin kayo sa gitna para magsayaw kayo. Ay, ganon? Oo. May ganon mga eksena pala? Ay, siya mismo nga, parang sa'yo din. Halimbawa, ilang oras kayo nagtatrabaho dyan, mga ilang oras na, o patugtog na naman, ay, sayaw dyan sa gitna, o sige, para makarelax ba mga trabahante, ganon. So si Papa Gov talaga, si Arturo Chungkioy, aktibo. Siya talaga yung nangunguna. I see. Okay, para sa mga hindi po nakakaunawa, yung tinatawag po nilang Papa Gov is the former governor of Davao de Oro, and his name is Arturo Chungkioy, the former governor. And yung sinasabi na bayanihan, kaya si Arturo Chungkioy, si former governor, ay tinatawag na ama ng bayanihan, di ba? Ay, tao eh, Papa Gov. Oo. Kasi siya yung nanguna talaga nito. I understand, kasi ginawa ko din ang documentaryng Sweet Build tungkol sa paggawa ng mga bahay. So there are a lot of houses na kinreate. Mga ganito din. Pero actually this is mas magandang pagkagawa as compared sa nakaraan. Well, dahil marami na silang lessons na nakuha sa mga 11 municipalities na mga pabahay na Gawad Kalinga. So ito, ginawa rin Gawad Kalinga Way. So ito ang nangulo noon, ang nanguna, ang dating gobernador, ang three-termer governor na si Arturo Chungkioy, and otherwise known as Papa Gov or Papa G. Kaya yun yung tawag sa kanya. So para lang maunawaan ninyo kung sino ang sinasabi nitong si Kuya Marlon, ito yung si Arturo Chungkioy. We are flashing some of his pictures para sa mga hindi taga Davao region who do not know
Arturo Chungkioy. So pinapakita namin sa inyo na yan po, ang nakikita nyo ngayon ay si Arturo Chungkioy, otherwise known as Papa Gov, ang ama ng bayanihan sa Davao de Oro. And yan po ang sinasabi ni Kuya Marlon. So pasayaw-sayaw si Papa Gov noon. Oo, talagang masaya na ano. Mm-mm. Kahit maghahakot na hollow block, sumasabay pa yan. Sumasali yan maghakot na hollow block. Sumasabay talaga. Sumasali. Maglin yung tao, sasama yan. Okay. So, mayaman ang tao na ito eh. Pero matulungin. Matulungin. Walang arte. Matulungin. So, anong leksyon nakuha nyo sa kanya? Abay, Pag ganon? napakarami. Marami. Kaya nga hanggang ngayon, ang mga tao, mahal pa rin siya. Mahal pa rin siya. Oo. Kaya ikaw bilang benepisyaryo ng bayanihan, dati, ng libreng pabahay, ay hindi nag-atubiling tumulong. Ay, talagang masaya sa akin kalooban kung makatulong ako dahil sa unang panahon, yung bahay namin dumaan din ganitong bayan. Kaya maluwag sa akin kalooban na tumulong din. Hindi ka napilitan talaga? Ba, hindi. Paano ka nag-volunteer? Anong aksyon ang ginawa mo? May panawagan ba or nang malaman mo na may bayanihan, ikaw mismo ang dumulog at sinabi mo na tutulong ako? Doon sa amin, sa Gawad Kalayong sa GK sa Kinuban, merong naka-schedule doon na 14 katao kada araw. 14 katao kada araw. Ay 88 kabalay. 88 kabayan. Okay. Hindi, kada araw, iba-iba yun. Yung 14, pagkabukas, iba naman yung 14. Pero sa ganang ako, kada araw, andito ako. Kada araw nandito ka talaga? Wow. Napakabayani mo naman. Kahit yung mga kasama ko dyan, Araw-araw din yung mga yan. So dahil yung iba may trabaho, kaya kami, may trabaho. Sabay na lang, bayan na para Okay, may trabaho kasi retirado ka na. Oo. Pensyonado ka na ngayon, di ba? Pensyonado na sa SS. Oo, pero you are 58, tama? 58. So this is parang 2 years na lang, pa-senior citizen na tayo. Mag-senior citizen na pero hindi man makakasama rin sa bayad sa senior citizen kung may pension sa SS. Opo. Pero malakas pa rin tayo para tumulong dyan sa Kaya. pabahay? Basta makaya pa lang. Okay. So anong role mo dito? Anong function mo? Wala naman. Yung laborer lang. Ganon din. Laborer na merong mason. Kami ang mag-assist sa mga mason. Ganon. Okay. So ano ba ito? Mag-arrange ng hollow blocks? Magmasa. Magmasa. Kung walang tatrabaho dyan, maglinya dyan, maghakot ng balas. Opo. Kaya hindi mo sinasabing hakot ng balas na pasanan Kasi pasa load man ang sinabi nila. Ang daming tao, naglinya lang dyan, hollow block. Lahat ng hollow block, dadaan sa kamay mo. Oo. Hindi, madali lang. Hindi yung hakutin mo, dalawa, papunta roon, bit. Hindi, pasa-pasa lang. Wow. Madali matapos. Kaya nung nagkita tayo doon sa tindahan kanina, binanggit mo talaga balos, gante sa kabayanihan. Nagtaka sila, ba't kada araw andyan ako? Tingnan natin sa iba yung tindahan. Oo. Iyan ni Kapitan. Kaya ako, balos lang ko kay sa unang panahon lagi na. Libre. Oo. Di ba? Ang hirap magkabahay ng ganyan. Mahirap yan. Oo. Pero pares namin mahirap lang. Hindi basta-basta makapabahay ng ganyan. Correct. Kahit amakan lang, mahirap na sa katulad namin dayo lang dito, wala ka nga kaming lupa na mabahayan. Bibili ka pa rin ng lupa kung magbabahay ka. Oo. Actually, IDOCUers, I was talking to the action officers of this pabahay. I had a chance to talk with si Raul Timog-Timog. Si Raul po ang action officer ng pabahay. Dalawa sila actually, si Councilor Madi Carl Sahid, yung municipal councilor ng Mako, at itong si Barangay Kapitan ng sentro ng Mako, Barangay Poblasyon, na si Kapitan Raul Timog-Timog, who happened to be a former board member din kasi naging Federation President siya ng Barangay Captains of the entire Davao de Oro. And in the past, itong si Sir Raul Timog-Timog
ay naging action officer din noong 2008 at sa iba't ibang mga pabahay na meron dito sa Davao de Oro. So sabi ko sa kanya, tanong ko, how much is one house, is each house? So minsan nasa 195 yung sinasabi ng iba, nasa 205, mga ganun, close to that amount. So, and sabi ni Sir Raul, this is better, which I believe so, and this is better dahil color roof ang more of the percentage ng bahay, and talagang kadalasan metal ang Walang kahoy. Walang kahoy. Pwera na lang doon sa division, di ba? Yun lang ang may kahoy sila, tsaka yung plywood. Tsaka this is double walling as compared to the houses in the past. Sa inyo hindi naman double walling, di ba? Hindi double walling, walang kisame. Kami na lang nagpalagay ng kisame. Kayo na naglagay ng kisame. Kaya ito, napakaswerte nila. Napakaswerte. Napaka-blessed nila na talagang, in fact, papasok dito ang tubig tsaka kuryente, di ba? Wala nagamit na kahoy, puro steel lang iyang Sa inyo ba, kuya, pumasok din ba yung kuryente tsaka tubig o kayo na nagpalagay? Hindi, yung aming kwintador, 800 lang aming bayar nung panahon na yon, 800 lang. Okay. May kuryente na, lahat mayroon na, kompleto na. Pero yung tubig, 800 lang aming ibinayad. yung tubig, Libre din lahat. makapasok din sa ano? Libre lahat. Same pala dito. Libre lahat ng mayroong reservoir, mayroong koneksyon ng tubig sa loob sa imong bahay, sa banyo, may tubig lahat. Lababo, banyo, may tubig. See that? So napaka ako naglibot naman po ako mga iDocuviewers kasi of course ginawa namin ang documentary na Sweet Build. So nalibot ko po yung mga main pabahay of the former governor ng De Oro along with the Gawad Kalinga. So nalibot po namin yung iba, sila na talaga nagpaganda. Ngayon, as I compare it sa mga bahay ng nakaraan, ito talagang nakakamangha. I mean, yung appreciation ko, kasi this is not government-led eh. Di ba? This is not government-led. Dati, government-led, though the funding was privately formed, pero ang nag-lead noon, gobernador. This time kasi, hindi. It's a group of government people, government officials, but the funding were gathered galing sa iba't ibang mga individual. To my understanding, merong pera ng isang minahan, merong pera ng isang construction company, tapos merong pera ng binabanggit naman sa mga previous positibong kwentuhan natin, binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez and other municipal government. Meron din silang ambag kasi yung mga backhoe, dump truck, pison, whatever pinahiram dito. So ito yung kagandahan. In the full documentary makikita po ninyo ang itong mga pagtutulungan nila. And kaya nakakatuwa. So ikaw, kuya, habang pinapanood mo ang mga tao, pinapanood mo yung mga iba't ibang vehicles na, mga heavy equipment na nagtatrabaho, anong naramdaman mo? Lagi sa ganang akin talaga masabi ko na ang tao ay may pagkakaisa, talagang tutulungan sila. Yeah. Nagtutulungan sila. Kung ikaw ay maramot na tao, siguro hindi ka magpaparam na unit mo riyan. Lalo na kung pera. Hindi mo ipapagamit yan, sarili mo pera o sarili mo unit. Bakit mo ipapagamit yan? Pero more than the pera kasi, yung pera, pag walang gagalaw niyan, pera lang yan. Pag walang magpapatakbo niyan, mananatiling pera yan. Pero ang pinaka-appreciative ako mga iDocuviewers is yung pagpapagamit ng kanilang lakas. Kaya po, binigyan namin ng pansin at pinagtuunan namin ng pansin itong buhay, itong dedikasyon ni Kuya Marlon na yung lakas niya sa abot ng kanyang makakaya. He is already 58 years old. He has to stay at home. Pero binigay niya ang kanyang buong lakas
upang kahit saglit makaganti man lang siya sa kabutihan at kabayanihan na ibinigay sa kanya noong 2008. Ganun talaga yun, sir. Lalo, katulad sinabi ko, sa mga tumulong sa amin, yung mga buhay na bayani, dati hindi ako nakapagpasalamat sa nila. Ngayon, Sige po, marinig sige. nila. Sige, pasalamatan mo nyo kung sino yung gusto mong pasalamatan sa kabayanihang ibinigay sa iyo noon. Mga bayani, mga buhay na bayani, kayo, number one pinapasalamatan ko. Lalo-lalo na yung mga tumulong sa amin, sina Papagog, mga Timog-Timog, basta lahat ng tumulong sa amin. Yun ang number one pinapasalamatan ko. Hindi lang ako, pati mga kapitbahayan ko na sila nagpapasalamat sa inyo lahat na kung nung dati, hindi ako nakapagpasalamat sa inyo, ngayon na lang ako magpasalamat sa inyo na Maraming salamat sa inyong pagtulong sa pagbayanihan nato sa mga bahay na hindi lang sa Gawad Kalinga ng Kinuban. Marami pang bahay ang ating pinagdaanan. Kahit nga sa Mongkayo, Banay-Banay, nakarating kami bayanihan. Really? Nakarating ka din doon? Sa Banay-Banay, Mongkayo, katong sa Bansilao. Nag-extend doon. Hindi, kay may project doon ng Gawad Sa Kalinga. Bansilao, tumulong ka din doon? Oo. Really? Napadpad ka ng Mongkayo? Oo, basta sinabi na may bayanihan doon, may pabahay ang Gawad Kalinga. Hihiram namin Wow. hihiram namin dito ng kailangan na ako ng tao doon. Manpower. Oo. Siyempre kami na may utang na kabubutong sa bayanihan. So hindi ito first time mo? Hindi lang. Maraming beses ka nang tumulong pala. Wow. Galing. Basta sinabing Gawad Kalinga, ay diyan kami galing Gawad Kalinga rin ang aming tinitirang bahay. Gusto ko yung makabalos ng konti. Ganti ng galing, ginawa ng kabutihan ba. Ang galing. Ngayon, may mga titira sa bahay na ito. Ano magiging mensahe mo doon sa mga taong titira sa mga bahay na yan? Palagay ko naman kung sa bagay, alam ko sila ay mababait din ang titira dyan. Tsaka napansin ko, lahat ng dyan, basta sinabi yung tao po ni Kapitan Koykoy, napod respeto kay Kapitan Koykoy, dumalagan. I see. Kaya, pero sa inyo, kuya, ito yung mahigit pa sa politika, tama? Oo, hindi naman sinasabing pamulitika na pagtulong mo sa tao ng kanilang ginagawa. Tama. Pagtulong sa tao. Kasi sa panahon ng sakuna, tayo-tayo lang din mga Pilipino magtutulungan. Pagtulong sa tao, yung bayan na ganyan na Okay. Ngayon, anong leksyon ang nakuha mo sa pagsama-sama mo at pagpunta mo dito araw-araw? Maganda, masaya na marami ka makikilala araw-araw kay naka-schedule sa lahat dyan. Kada araw, iba-iba Pagka bukas, iba na naman. Kay kada barangay, magkuha na 10 tao, schedule. Pagka bukas, 10 na naman. Ibang mukha na naman yung makikita mo. Pero I understand, may mga babae din kayong tumutulong sa inyo? Marami. Anong nagiging role ng mga babae? Yung maghakot-hakot ng yung mga buhangin. Ipapasa lang, dito lang, pero ibibit-bitan naman, ililipat mo na sa kabila. Kahit yung hollow block, dadante sa kanilang mga kamay yan. Pero siyempre kakain kayo during lunchtime? Meron nang naka-schedule na magluto. Babae din sila? Babae rin. I see. Yung pera pangkain, sinong gumagastos nun? Si Kapitan, Kapitan ng Kinuban? Oo. I see. Sarili niya kwarta na Sariling kwarta yan? Kasi donasyon din nila? Oo. Galing. Yun ang pagtulong din niya sa tao. Pero hindi naman kayo namimili ng ulam? Ay, wala. Hindi ka pwede kung ano yung lutuin dyan, masarap na yan lahat. Wala na pinipili. Tama. Kasi ang totoong bayani, hindi makeme, di ba? Wala. Hindi maarte. Magpa-arte-arte ka, umuwi ka daw ka kumain sa inyong bahay, baka pag-abot doon, wala rin kakainin. Anong ulam nyo kadalasan dyan? Basta tanghali, may gulay, may piniritong isda. Gulay. Pinaksiw na isda. Kanina, 3 putahe yan, may gulay. Pakbit ba? Oo. May pinaksiw na isda, may piniritong isda. Wow. Pero going to senior na kasi kayo. Pero minsan ang init ng panahon. Paano kayo
Paano nyo binabalansin na hindi maapektuhan yung inyong kalusugan? Maintenance lang. Kaya kung medyo mataas-taas ang dugo, Maintenance. Lasartan, amlodipine. Lasartan lang ang depensa sa high blood. Pero nagpapahinga naman kayo during pagpahinga. Hindi naman sinasabi na talagang maghapon kang galaw ng galaw dyan. Makarelax man ka na, ano. Hindi naman sinasabi na talagang buhos ko dahil mong ano dyan. Makarelax man. So ano pala talaga, no? Balanse. Oo. No? Hindi mo sinasabi na ikaw yun ang talagang magpakamatay ka dahil sa imong paglihok. Hindi, makarelax man ka na. Ano. Oo. So, ang galing pala ng GK Way, kuya, no? Kasi parang nakatulong, tinulungan ka, so you have to pay it forward. Ibig sabihin, tutulong ka din. Oo. Ang dami nila ng project na Gawad Kalinga, yung bahay na pabahay na ganyan. Ang dami na. Nakakabilib nga eh. Kami ang pinaka-primerong pabahay niya sa Gawad Kalinga, sa Kinuban. Ngayon, ang dami na. Para sa iyo, kasi hindi titulado ang lupa nyo doon, di ba, na tinirikan ng inyong bahay. Ay, wala nga kaming personal na titulo. Oo. Pero kahit yan ay nasa kanila ang titulo, wala problema. At least nakataraman mi sa bahay. Correct. You can live forever. Hindi naman sinasabi sigurong paalisin kami dyan ng tagiya sa lupa dahil hindi amin ang lupa. Sa gobyerno naman ito yung lupa. Para sa inyo, gaano ka-importante na ang isang tao galing sa sakuna ay magkaroon kaagad ng matutuluyan? Abay, yan na. Hindi lang talagang masasabi, times 2 pasalamat, ana. Oo. Times 2 pasalamat. Kaya kami bago nakatira dyan, dumaan muna kami sa eskwelahan ng 11, sa 11, Elizalde. Pagka ginawa kami doon ng shelter sa ibabaw. Tinawag na uswag. Pero andun kami, sige na trabaho dyan. Sige na trabaho. Uy, ilang buwan lang lipat kami dyan, ano. Gaano ka-importante na talagang kaagad-agad may matutuluyan ang taong galing sa sakuna? Bakit kailangan hindi umabot ng 1 taon? Hindi, alam mo kasi kung aabot pa ng 1 taon, magkakaroon pa ng problema, magkakasakit pa yung mga magsige pang arkilan dyan o sa pamadya kung nasa evacuated, kawawa mga bata o ano. So dapat madaliin? Madali. Kung magawa ng paraan, madaliin para makaplastar yun ang ano. Magawa ng paraan. So para sa inyo, napaka-mabuting paraan ito? Para ito, madalian to. Talagang, madalian na project yan talagang. Madalian? Oo. Sa madaling sabi, meron nag-asikaso kaagad. Yes. Kumbaga, isinaisip kaagad nila na yung mga galing sa sakuna, naka-experience na nga, nabahaan na nga o natabunan na nga yung mga bahay nila, tapos sabi sa Bisaya, palisod-lisuron pa, pahihirapan pa. Yun ang nga mahirap dyan. So dapat, kung tutulong, talagang tulong all the way. Yun ay pangmadalian na tulong kailangan dyan yung pagyayari na yan. Ano ang dapat ganito? Kasi sila natulungan. Ikaw natulungan ka in the past. Mahigit 10 taon na nakalipas. So anong gusto mong ibilin na mensahe sa mga tinulungan ngayon? Masasabi ko lang sa kanila ay mahalin nila ang tumulong sa kanila, lalo na yung bahay na ibibigay sa kanila. Dahil yan ay napakahalaga. Walang kasing halaga yung bahay na ibibigay kahit sabihin na ang bahay nyo doon sa Masaray Mansion, pagdating dito Kulorop lang. Pero hindi basta-basta magkaroon ng bahay na ganyan kahit ordinary lang. Na hindi umabot na 1 taon. Oo. Pang madalian yun ay meron na kayong matitirhan. Oo nga, no? So dapat talagang pag may mga ganito, naiisip kaagad ng mga namumuno. Tulungan yun na ano. Magkaisa sila sa pagtutulungan ba para matulungan nila ang nangangailangan ng tulong. Tapos sila, kung may mga, wag naman sana, pag may hihingi din ng tulong, silang natulungan, dapat tumulong din. Ay, palagay ko, automatic yan. Nakaano na yung daan sa kanila dati. Basta ganyan, tinulungan sila. Kung mayroon namang pabahay, palagi ko masaya para sila makatulong na ako sana. Baka ganti rin sila ng ganyang bayanihan ba? Opo. Dapat makaganti din sila. Pero inalagaan niyo ang bahay niyo, Oo, siyempre naman. Matagal na yun, 2008, so 10 years. Halos 15 years na ano.
So yeah, maraming salamat sa pagpapahiram mo ng ilang sandali sa amin, sa time mo, sa panahon mo. At least we learned a lot from you as to what happened in the past. Tsaka yung puso ninyo na talagang bukas loob. Kada araw lang, hindi naman necessarily na, isang araw lang hinihingi sa inyo, pero you made it every day. Kaya maraming salamat. Naway pamarisan ka ng iyong mga kapitbahay, ng mga taga Davao de Oro, ng buong Mako, na kahit ikaw ay retirado na, pero ipinahiram mo pa rin, nag-donate ka pa rin ng iyong lakas. Ang init-init kaya, pero nagpapaitim ka, nagpapatan ka dyan. Violet, no? Violet na nga, di ba? You are 58 years old, you are supposed to rest, you are supposed to enjoy, pero ibinigay mo ang time mo para sa mga kababayan mo dito sa Mako. Maraming salamat. God bless you and good health. And magpalakas ka pa para marami ka pang matulungan, Kuya. Maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat po, Kuya Marlon Alcantara. Maraming salamat din sa inyo, Sir John Paul. Naway marami po tayong nakuhang leksyon sa ating buhay na bayani na si Kuya Marlon Alcantara, na ang kabayanihang ipinahiram sa kanila, ibinahagi sa kanila noong 2008 ay kanila ding nireplicate ngayong 2024. Kaya patuloy po ang kabayanihan ngayong mga araw na ito. Naway ang iba na may pusong bayani ay marunong din na sumilip sa kanyang komunidad upang ibuhos din ang kung anumang klaseng oportunidad, ang klaseng kakayahan meron sila. Klase ng kabayanihan na pwede nilang ipatikim, ipahiram at iparanas sa kanilang mga kababayan. Kaya sa iyo, Kuya Marlon Alcantara, saludo po kami sa iyo, ang ating buhay na bayani dito sa Balayanihan. Sa inyong lahat po, mga minamahal kong IDOQers na patuloy pong sumusubaybay, tumatangkilik at sumusuporta sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel, maraming salamat po. Ngunit kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, IDOQ by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. You can also share and like our Facebook page, still the same name, IDOQ by John Paul Siniel. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.